and just levitate. Okay guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito na yung ating lesson 22 sa ating trigonometry. Ito na yung inverse trigonometric function. So pag-usapan natin ano ba yung mga range nung, or ano ba yung form ng inverse trigonometric function. So as we all know, sa inverse trigonometric function is yung inverse ng mga trigonometric function natin. Okay, so ito nangyari. Dati, itong mga range na nakalagay dito, sila yung domain ng sine, cosine, tangent, cotangent, secant, then cosecant. Okay, ngayon, pagdating sa inverse trigonometric function, sila na yung mga range. Ano yung ibig sabihin ng range? Diyan lang possible lalabas yung value. For example, nag-evaluate ka ng arc sine something. Yung arc sine something is in between negative pi over 2 to pi over 2. Okay, so ito yung mga form ng arc sine x, arc cosine x, arc tangent x, arc cotangent x, arc secant x, and arc cosecant x. So ulitin ko lang. So si arc sine x, ang mga possible na sagot lang is between negative pi over 2 to pi over 2, or lagay ka lang dito, or negative 90 degrees less than or equal sa y, less than or equal sa 90 degrees. Diyan lang dapat. Dito naman, kay cosine naman is 0 degree less than or equal sa y, less than or equal sa 180 degrees. Okay, next ito is negative 90 to 90. Ito ay 0 to 90, pero walang 0, walang 180, sorry. Ito ay 0 to 180, walang 0 and 180. Okay, kaya arc secant is dalawa. It's either 0 to 90 or 180 to 270. Okay, ito naman ay 0 to 90. 0 to 90 degrees, or sabi 180 degrees to 270 degrees. Ito naman walang 0. Sorry, ito ay wala, hindi siya abot ng 270 degrees. Okay, abot lang siya ng something 269. So something 269.9999 degrees. So hindi abot yung 270. Dito naman di abot si 0. Okay, ito rin ay something ganun, 89.999 degrees. Okay, hindi abot ng 90. So understood niyo naman ang ibig sabihin na itong mga less than or equal na yan. Kayo na bahala mag-set. Then kayo na rin mag-convert. So ito yung mga possible range. So meaning lang, yun yung mga possible na sagot na dapat lalabas pag nag-evaluate ka nung arc sine, arc cosine. So meaning pag lumabas, ibig sabihin hindi siya sagot, or hindi siya sakop nung sagot natin. Okay, so let's start. So ito, example, mag-example si sir. So find y in radians for each of the following. Okay, so find y in radians for each of the following. So meaning in radian naka pi over something. Okay, so dapat nakaset siya na pi. So ano ba gagawin mo kung calculator yung gagamitin mo? Okay, so check ko lang. Ito yung calculator. So napakadali lang yan. Nakalagay arc sine 1/2, no, yung una. So ang gagawin mo lang, shift sine, tapos gawa ka lang ng 1/2. So labas is 30 degrees. Okay, so kung sabi daw, ang sagot nito, ang sagot dito is y is equal to 30 degrees, tapos i-multiply natin syempre sa pi over 180 degrees. So therefore y is equal to pi over 60 radian. Sorry, pi over 6 lang pala. That is pi over 6 radian. So ayun yung sagot pag nag-calculator ka. So ito yung magiging tanong, sir, paano pa pag hindi ako nag-calculator? Ito yung possible way na gawin mo, pero tansyahan din eh. Okay, so we have y is equal to arc sine 1/2. So ibang ballpen gamitin ko. Sabi y is equal to arc sine ng 1/2. So pag ni-reverse ko yung process, so alam ko yung inverse niya is sine. So mangyari, pupunta dito yung sine. Ito ay magiging sine y. Sine y is equal to 1/2. Ngayon, dito ka manghuhula. Ano bang klaseng y? Yung sagot is 1/2. Okay, so kunyari, nanguhula ka ng sagot.
So, familiar kayo sa mga 30, 45. So, napansin mo, yung sin y is 1 half. So, familiar ka dun sa 30, 45, 60, 90, 180 na degree. So, mag-set tayo dun. For example, una kong pinili is sin 60 degrees. Okay, so kunyari, hinula ako sin 60 degrees. Sagot, square root of 3 over 2. Hindi siya yung sagot. Okay, next, pinili ko sin 45 degrees. Square root of 2 over 2. Hindi siya. Ngayon, pinili ko si sin 30 degrees. Sagot is 1 half. So, ibig sabihin, y is, so it means that, so by calculator, y is equal to 30 degrees or pi over 6. Okay, so by calculator or by tansyahan. Okay, so gumamit pa rin ako ng calculator, pero dahil meron kang circular function, meron kang yung bilog na nag-check ka doon ng values ng sin 30 degrees, sin 45 degrees, check mo, malalaman mo talaga doon yung sagot natin. Yan. So again, mas ideal naman talaga si gumamit ka ng calculator. So malaya mo naman gawin yan. So mamaya magtuturo akong technique. What if sir, wala po akong calcu? Ano po ba yung parang madaling technique para gawin dyan? Pero as of now, yan muna yung gagawin natin. Okay, next, letter B. Y is equal to arc sin negative 1 half. So negative 1, sorry. So gawin natin yung process na ginawa ko kanina. So y. So y is equal to arc sin negative 1. Ito ay magiging sin y is equal to negative 1. So kung napansin mo, sa ating unit circle, kung naalala nyo, si negative 1 something, andito. Si 0, negative 1, saka si negative 1, 0. Since sin yung pinag-uusapan, andi dito yon sa second coordinate. So ibig sabihin, ano si sin y natin? Ano si y natin? Si y natin is yung buong 270 degrees. Okay? So meaning, pag kinonvert natin si 270 degrees, si y is equal to 270 degrees multiplied by pi over 180 degrees. So, kung napansin nyo, that is 3 pi over 2. Okay, ngayon, i-check natin yung sagot kung pasok sa range. So, by the way, ito pi over 6, since sin yung arc sin yung pinag-uusapan, arc sin, si pi over 6 ba somewhere nandiyan dyan? That is 30 degrees. Yes, pasok yan dyan. Nandiyan dyan yung 30 degrees. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. So, unlike dito, ang sagot natin sa arc sin is 3 pi over 2 or 270 degrees. Lagpas. Tama. So, kung napansin nyo, lagpas yung 270 degrees dito sa loob nung range niya. So, ibig sabihin, hindi dapat sagot yung 270 degrees. Pagkus, anong sasagot natin? Isasagot natin, so, ito yung counterclockwise direction. Kunin natin yung clockwise direction. Okay, so ano yung clockwise direction niya? Negative 90 degrees. Kasi start sa 0. 0 to negative 90. Okay, so this is equivalently equal sa negative 90 degrees or negative pi over 2. So, yan daw yung sagot natin kasi in terms of radian. Okay, ngayon, i-check natin by calculator kung tama yung sagot natin. So, we have arc sin ng negative 1. So, what is arc sin ng negative 1? That is negative 90 degrees. So, ayun, tama tayo. Okay, so, ganun nyo i-verify. Next is, ito medyo madali, ito medyo magagawan ko ng solution. So again, hindi muna ako ulit gagamit ng calculator, try kong gumamit ng solution. So check natin to. So we have y is equal to arc tan ng square root of 3 over 3. Tama. So try natin. So pag sinunod natin, this is tangent y is equal to square root of 3 over 3. Okay, note that tangent y is sin y over cosine y, kung naalala nyo. Okay, so note na ito ay sin y over cosine y is equal to square root of 3 over 3. Next, alam na natin yung adjacent saka opposite side. Hindi natin alam si hypotenuse kasi i-drawing natin yan somewhat. Okay, so paano yun, sir? So note that this is sin y over cosine y is equal to square root of 3 over h over all over 3 over square root of h. So tama lang, no, kasi opposite over hypotenuse
adjacent over hypotenuse. So, pag sinimplify natin yan, that is square root of 3 over 3. So, nagkaroon tayo ng h something. So, note from Pythagorean theorem na alam natin na for Pythagorean identities, na si sine squared y plus cosine squared y ay equal kay 1. Okay, next, sin y is square root of 3 over h. So, this is square root of 3 over h square. Okay, then plus 3 over h square is equal to 1. So, note that this is 3 over h squared plus 9 over h squared, which is equal to 1. So, we need to find the value of h squared. So, multiply both side by h squared, or add na lang natin yan. So, that is only 12 over h squared is equal to 1, which mean that 12 is equal to h squared. So, pag in-square root natin yan, so h is equal to square root of 12. So, using natin yung radical, so that is only 2 square root of 3. So, meaning hypotenuse daw natin is 2 square root of 3. Okay, so, ano bang ibig sabihin yan? Ang hinahanap natin is y is equal to arctangent square root of 3 over 3, no? Ang hinahanap natin is yung value niya. Ano bang magiging value niyan? Check ko lang. Okay, so, di ba meron na akong h. So, may dalawa tayo. Nakuha natin, una is sin. Una si sin natin. Si sin y ay equal kay square root of 3 over h. So, square root of 3 over 2 square root of 3. Kasi h natin nun. So, therefore, this is equal to 1 half. Next, yung cosine y natin is equal to 3 over 2 square root of 3, which means that this is 3 over 2. Sorry. Hindi pala pwede, no? So that is simply ganun pa rin. So 3 square root of 3, this is square root of 3 multiplied by 3, which is equal sa square root of 3 over 2. So yung cosine y natin is square root of 3 over 2. So ngayon, check natin, anong klaseng value ng y? So, anong y? Yung sagot is, yung sin y natin is 1 half, tapos yung cosine y natin is square root of 3. So, check ulit tayo. Start tayo by, so aware naman tayo, no sir, similar ka rin sa sagot natin yan eh. Si sin y is 1 half, that is pi over 6. Tama. So, aware tayo na yung sin pi over 6 is 1 half. So, check natin yung cosine pi over 6 is 1 half, o yung cosine 30 degrees. So, note na yung cosine 30 degrees is square root of 3 over 2. Tapos yung sine 30 degrees is 1 half. Which is, ayun yung sagot natin. Therefore, ano yung sagot dito? This is simply 30 degrees or pi over 6. So, kung napansin nyo, nagkaroon ako ng mahabang solution. Although, kung input ko lang sa calculator, napakadali lang. So, that is square root of 3 over 2. Arctangent na yung square root of 3 over 2. Square root of 3 over 3 wala. Ayan, arctangent ng square root of 3 over 3, that is 30 degrees. In which nakuha ko siya, yung pi over 6. So, ayun nga, nagbigay lang ako ng possible solution kung wala kang calculus na maayos. So, again, tinuturo ko lang yung manual computation na ito. So, example, nag-exam ka, may gano'n kasi exam without using calculator, solve the following. So, usually ito sa mga MTAP, mga gano'n technique. So, tinuturo ko lang yung manual computation na pwede nating gawin. So, next is, tuturuan ko naman kayo nung true graph. So, kung maglagay natin ng figure or parang illustration niya, o magdraw tayo ng triangle, then isosolve natin yung value. Okay, so for example number 2, so evaluate each of the following without a calculator. So, I guess, before ko sagutan yan is, hindi ko muna i-compute, after natin ma-solve, saka ako i-calculate para makita nyo kung paano yung gagawin natin pag ganito na yung ating tanungan. Okay, so anong pansin nyo, involved na siya ng trigonometric, tapos sa loob niya is inverse. So meaning sa loob ng trigonometric, yung kanyang value ng x is inverse trigonometric function. So ito yung mga gagawin natin na possible. So una, we have sin arctan square as 3 over 2. So set natin or let natin. So let natin na y is equal to
arctan ng 3 over 2. So therefore, this will result into sin y na lang. Okay, so meaning ang sinusolve natin is si sin y. So ngayon, proceed tayo dito. So I have this. So note na meron tayong y is equal to arctan ng 3 over 2. Tama. Then pag ni-reverse natin process, magiging tan y. So sabi, this is tan y is equal to 3 over 2. Okay? Then, pag ginarap natin yan, we all know that this is opposite over adjacent. So, pag ginarap natin, since yung arctan is 3 over 2, so, aware tayo na yung arctan is, anong quadrant si arctan? Si arctan, ang quadrant natin, yung arctangent, is negative pi over 2, 2 pi over 2 siya. So, meaning nasa quadrant 4 and quadrant 3 lang siya. Tama? So, kasi yung graph na ito, somewhere nandito dito. So, kung papansin nyo, somewhere nandito dyan. So, ito yung 90 degrees. Ito yung negative 90 degrees. So, quadrant 1 and 4 lang siya nag-exist. Okay? So, since ang sagot dito is arctan ng 3 over 2, meaning positive yung 3 over 2, meaning ang hold down natin is dapat nasa positive siya. Okay? So, meaning nasa quadrant 1 lang siya pag ginrap. So, pag ginrap natin, assuming na ito yung value, assuming na ito yung graph, okay, so let's say na since opposite is 3 over 2, tama? So, since 3 over 2 siya, ano ba mangyayari? Opposite is 3. So, meaning yung taas is 3. Let's say na 1, 2, 3. Somewhere nandito. So, 1, 2. Somewhere nandito dyan. Okay, so ito yung 2. Ito yung 3. Okay, so pag ginrap siya. So, meaning ito yung y natin. Okay, yung tangent y is equal to 3 over 2. Tama, kasi quadrant 1 siya. Ngayon, ang kailangan natin hanapin is si sin. Si sin y, diba ito ngayon? Si arctangent natin is 3 over 2. Ito na yung graph niya. Si sin y is opposite over hypotenuse. So, kailangan na natin solve dito sa hypotenuse para ma-solve tong sin y. Kasi yun na sin y is equal to 3 over 2. 3 over hypotenuse. So, solve natin yung hypotenuse. So, ano yung hypotenuse niya? Yung hypotenuse is just equal sa square root ng 2 squared plus 3 squared. So, yun yung c squared is equal to a squared plus b squared. So, in-square root ko na lang. So, which means that this is equivalent sa square root of 13, I think. Kasi 9 plus 4. So, square root of 13. So, meaning, ano yung, ano natin dito? Ang hypotenuse is square root of 13. So, since sin y, so therefore, ano sa sin y? Si sin y is obviously opposite over adjacent. Ano yung opposite over adjacent? Yung opposite over adjacent is 3 over square 3 over square root of 13, or pag ni-rationalize, this is 3 square root of 13 over 13. So therefore, ito yung kanyang sagot. Okay, so ganyan naman yung gagawin natin pag without using calculator. So again, yung nasa loob, ilet mo na y, tapos i-graph mo siya, tapos i-check mo na kung anong hinahanap. Since sin siya, so sin y is opposite over hypotenuse. Therefore, ayun yung sagot. And check natin. Sabi no, sin arctangent ng 3 over 2. We have sin shift arc ng 3 over 2. So ayan, pinakita ko lang. Sin arctangent ng 3 over 2, that is 0.83205. Tanda na, 0.83205. So check natin yung sagot natin. Ang sagot natin is 3 square root of 13 over 13. Okay, so that is 0.83205. So meaning, eksakto yung sagot natin. Okay, so therefore, nakuha ko yung tamang sagot. So ganun yung gagawin pag ganyan na yung problem na involved. So let's have next. We have tangent of arc cosine ng negative 5 over 13. So arc cosine naman. So similar solution, let y natin. Let ko lang na y. So let y is equal to arc cosine ng negative 5 over 13. Okay, so we need to solve tangent y. So tangent y lang siya solve natin. So ngayon, consider natin si y is equal to arc cosine
So, yung y is equal to arc cosine ng negative 5 over 13 is cosine. Tama, that is cosine y is equal to negative 5 over 13. Ngayon, check natin ano yung domain ni cosine. Ni arc cosine, sorry. Si arc cosine, ang kanyang domain is 0 to pi. So, since negative yung sagot natin, negative 5 over 13, so meaning, nasa quadrant 2 tayo. Tama? Kasi yung graph niyan is 0 from 0 to 180 degrees. So, meaning, quadrant 2 to. Okay? So, since quadrant 2 to, so magiging graph niya, sir, ano po magiging itsura ng graph niya? Since ito na, no, opposite, ito na adjacent, tapos ito yung opposite. Let's say na ito yung graph. So, ito yung quadrant 2. So, kung napansin nyo, negative 5. So, bilang tayo dito, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then, ito yung ating, let's say, ito yung ating hypotenuse. Okay. So, let's say, ito yung y. So, ito ay negative 5. Ito ay 13. So, hinahanap natin is b. Kasi, ang hinahanap is tangent. So, si tangent is opposite over adjacent. So, opposite na lang hinahanap natin. So, opposite over adjacent. So, paano hanapin si opposite? So, that is opposite side. So, kung siya si b, so sa a squared plus b squared is equal to c squared, magiging b squared is equal to c squared minus a squared, or square root ng, or magiging ganito. Square root ng hypotenuse, which is 13, minus negative 5 square. So, that is simply square root of 13 squared is 169 minus 25, 144. Square root ng 144 is 12. So, since positive naman sa 12 dito, therefore 12 siya. Okay, so since tan is opposite over adjacent, okay, so that is 12 over negative 5. Therefore, what is the value of tan y? So, this is 12 over negative 5. So, ganun lang siya kasimple. Okay, so tabi ko lang dito para meron tayong domain. Ilalagay ko lang dyan. Okay, next. Ito medyo tricky. So, we have cosine arc tan square root of 3, then arc sine 1/3. So, kung napansin nyo, dalawa yung values. Tama. So, dito, idea, ganun pa rin. Ngayon, gagamit naman ako dito ng difference or sum and difference ng cosine and sine. Kasi cosine eh. Okay, so ililet ko muna for the meantime. So, ililet natin na si A is si arc tan ng square root of 3. Kasi B, si arc sine ng 1 over 3. So, meaning we have cosine ng A plus B na lang. Basically, basis solution. Okay, next. Using yung identities ng cosine A plus B, that is cos minus sin. Kung naalala nyo. So, this is cos minus sin. So, this is cos A, cos B, minus sin A, sin B. Okay, ngayon, i-check na natin. Since dalawa yung isosolve natin, dalawa yung kailangan natin evaluate. So, una, red ko yung A. So, we have A is equal to arc tan ng square root of 3. So, that is simply tangent A is equal to square root of 3. So, kung napansin, no, tangent A is equal to square root of 3. This is obvious na parang pag ginrap, ito yung tsura. So, ano ba yung positive si square root of 3, no? Since positive si square root of 3, tangent is nasa quadrant 1. So, assuming nasa quadrant 1 siya, so, pag quadrant 1 siya natin siya nilagay, ano ba magiging itsura nito? So, obviously, ano yun eh? Square root of 3 over 1. So, meaning, opposite is square root of 3. Adjacent is 1. So, pag ginrap, ano ba magiging itsura? So, since positive, quadrant 1 yan. So, assuming na ito yung 1, tapos something ito yung value ng y. Okay, so ito yung value ng A. So, this is square root of 3. Ito ay 1. So, ano yung kanyang hypotenuse? Ang kanyang hypotenuse is simply, yung hypotenuse dito is simply square root of 3, square root of 3 squared
plus 1 squared. Okay, which means that is 3 plus 1, that is 2. So, hypotenuse is 2. Okay, next drawing natin dito. We have B is equal to arc sine. So, arc sine ng 1 over 3. So, we have sine B is equal to 1/3. So, dito naman, assume natin na yan na yung sagot talaga. If 1/3 siya, that is opposite over hypotenuse. Okay, so si arc sine is somewhere nasa quadrant 1 and quadrant 2 rin based sa ating drawing o based sa range. Sa ay quadrant 1 and quadrant 1 and quadrant 2 din. So meaning, since positive yung 1/3, quadrant 1 to. So pag ginrap, i-green ko na lang. Dito naman, given yung hypotenuse, kasi opposite. So given yung hypotenuse na 3, is given to na 1. So hindi natin alam, so ito yung B. So, hindi natin alam itong somewhere na ito, yung adjacent. So, ano yung magiging sagot sa adjacent? Adjacent is equal to square root ng 3 squared minus 1 squared. That is simply square root of 8 or simply 2 square root of 2. Kung naaalala nyo. Yan. Ready na tayong hanapin si cosine A, cosine B, minus sin A, sin B. Kasi kaya na natin hanapin yan dyan eh. Okay, so una, cosine A. What is cosine A? Sabi, since dito, cosine A is adjacent over hypotenuse. So, that is 1 over 2. So, si cosine A is 1 over 2. Si cosine A is 1 over 2. Or 1 half. Si cosine B is 2 square root of 2 over 3. Tama? 2 square root of 2 over 3 kasi adjacent over hypotenuse. So, this is times 2 square root of 2 over 3. Okay, then minus times sin A. So, ano naman sin A? Sin A is square root of 3 over hypotenuse. So, square root of 3 over 2. So, that is square root of 3 over 2 multiplied by sin B. Sin B is 1 over 3. Kasi given naman. So, that is 1 over 3. So, check natin. Solve natin to. So, this is equal sa square root of 2 over 3 minus square root of 3 over 6. Okay, so approximately, yun yung kanyang sagot. So, try ko nga, approximate ko yun sa value. So, pwede naman na yun yung sagot natin kasi exact value niya talaga yung sagot na yan. Hindi natin kailangan pang pahirapan yung sarili natin. Okay, pero check natin. Square root of 2 over 3 minus square root of 3 over 6. That is approximately 0.1827. Okay, so ngayon check natin by calculator to kung yan ba yung tamang sagot niya. So we have cosine of arc tangent ng square root of 3. Okay, then plus, lagay ka lang ha, cosine ng arc tangent square root of 3 plus arc sine ng 1 over 3. Tapos parenthesis, check natin. That's 0.827. Okay, so kung napansin nyo, tama yung sagot natin. Okay, so therefore, ito yung kanyang sagot. So, ayun na, hindi ko siya sinunod ko muna tapos tinigyan. So, lahat to naman, so from the very beginning naman na nagturo ako dito sa video, so, lagi kong ginagawa is scan, then turo agad, so video agad, then double check lang minsan ng sagot, pero hindi ko talaga check yung solution. So, usually talaga, sinusolve ko siya using yung solution ko sarili. So, from the beginning, nung video natin sa algebra, tas trigo, lahat yun is solution ko na sarili. So, yung iba dun, medyo solution ng book. Sumusunod ako minsan sa formula, pero more likely talaga solution ko. Kasi nga, I think, mas may tiwala ako sa solution ko na, I think mas may intindihan nyo. Kasi minsan sa book, ang nakalagay lang sa book is something shortcut. Ganto agad, let x, ganto. Ganun kabilis. Okay? So, next. Letter D. Last. So, if we have sine 2 arc tangent 12 over 5. So, dito, again, pwede tayo ulit gumamit ng identities. So, kung naalala nyo, pwede natin gawing
ilet ko muna, by the way, sorry. Ilet ko muna to. So, ililet ko muna. Let muna na si A. I think Y na lang. Y is equal to arctan. Kasi lang naman. Arctan ng 12 over 5. Okay, so therefore, ano mag-equivalent? This is sine ng 2y. So, by double angle identity, this is simply 2 sine y cosine y. So, dalawa sa solve natin. Sine y tas cosine y. So, check natin to. Yung y is equal to arctan 12 over 5. So, that is simply tangent y is equal to 12 over 5. So, note na ito yung opposite, ito yung adjacent. So, pag dinrawing, since si arctangent is quadrant 1, positive siya. So, quadrant 1 yung is expected natin na sagot. So, meaning, yung opposite is somewhere na 12. So, dapat tinatansya mo rin yung taas ha. So, since 12 yung opposite, so, kunwari 1, 2, 3, 4, 5. Dito yan. So, somewhere dito. So, ganito yung itsura ng graph. So, let's say ito yung y. So, kung ito yung 5, ito yung 12. Ano yung hypotenuse? Hypotenuse is obviously 12 squared plus 5 squared. So, that is 144 plus 25, 169. Square na 169 is 13. Kasi Pythagorean triple siya, kung naalala nyo. So, this is 13. Okay, so we are now ready to solve this. Okay, so ang sabi lang niya, 2 sin y cosine y. Okay, so this is equal sa 2 sin y is opposite over adjacent, that is 12 over 13. Cosine is 5 over 13. Cosine is 5 over 13. So therefore, what is the answer? This is 24 times 5. Check ka lang ha. So 24 times 5 is 120. So 13 times 13 is 169. So this is simply 120 over 169. Okay, check natin sa calcu. So we have sine ng 2 arctangent. Sine 2 arctangent ng 12 over 5. Okay, so check. That's 120 over 69. So, sakto yung sagot natin. Okay, so, ayun. Sakto naman. Hindi nagkamali masyado sa sir. So, hoping na naiintindihan mo yung manual computation natin dito. Okay, then hoping na sana panoorin mo yung next video. Kasi next video is all about function or kumbaga equation na. So, pag-usapan natin equation dito.